kid just happened in the heat of the moment. May batang natataga sa kainitan ng sandali, isang hindi may isip na krimen. Pinalo ko siya sa ulo, pinatay ko siya. Isang lalaking may kasona ang kumatay sa kanyang asawa sa kagubatan. Tinalakon mo na droga sa kanyang leeg. At pagkatapos, ano na? Pagkatapos, umalis na ako. Paano yung mga punong nakapatong sa kanya? Ako naglagay naman yun sa ibabaw. Itagong na lang. Paano nauwi sa isang trahedyang pagbatay ang tila ordinaryong araw ng pagpuputol ng panggatong? Sa payapang kalawakan ng Rio de Arenas, New Mexico, sa gitna ng magaspang na ganda ng Gila National Forest, nagtatagpo ang tahimik na kagandahan ng kalikasan at ang mga bulong ng pag-iisa. Noong Setyembre 26, pumunta sina Erica Zamora at asawang si Armando Zamora sa gubat na kunyari ay mag-iipon ng panggatong. Ang araw na ito na tinampukan ng kakaibang katahimikan na nagkukubli ng unos na namumuo sa ilalim ng ibabaw ay mauuwi sa isang trahedyang wakas. Si Armando Zamora, 38 landscaper na may kasaysayan ng legal na problema ay kasalukuyang hirap sa probation. Dahil sa mahigpit na legal na kondisyon, lalo pang gumulo ang buhay ni Armando sa magulong relasyon niya sa 39 anyos niyang asawang si Erica Zamora. Dahil sa patuloy na alitan at problemang pinansyal, nag-high ng diborsyo si Armando noong Hunyo. Lumala at dumalas ang mga pagtatalo ni na Armando at Erica habang tumitindi ang tensyon sa mga sumunod na buwan. Noong Setyembre 26, umabot na sa sukdulan ang magulong relasyon ng mag-asawa. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa gubat, napuno ng kaba at tensyon ang paligid. Maya-maya, biglang nawala si Erica Zamora na parang bula. Noong Oktubre 1, 2021, nakatanggap ang New Mexico State Police sa Silver City ng ulat tungkol sa isang nawawalang tao, si Erica Zamora, na 5 araw nang hindi nakikita o naririnig. Ang makakapal na dahon ng gubat ang sentro ng investigasyon. Masusing sinaliksik ng pulisya ang lugar para makahanap ng bakas ni Erica. Laban ito sa oras habang paliit ng paliit ang pag-asang makita siyang buhay bawat oras. Pagkatapos, noong Oktubre 3, 2021, 2 araw lamang matapos maiulat ang pagkawala, nagtapos ang paghahanap sa isang malungkot na konklusyon. Natagpuan ang katawan ni Erica sa isang liblib na bahagi ng Gila National Forest na nagtapos sa paghahanap ngunit nagsimula ng panibagong yugto ng investigasyon. Ang lugar kung saan natagpuan si Erica ay may palatandaan ng pagtatangkang itago ang krimen dahil bahagyang tinakpan ng mga sanga ang kanyang katawan na nagpapakitang sinadyang itago ito at maantala ang pagkakadiskubre. Ang pagkakatuklas sa katawan ni Erica ay nagpatibay sa kinatatakutan at nagdoon ng investigasyon kay Armando Zamora, kanyang asawa at huling nakasama. Nagbigay si Armando Zamora ng salaysay sa awtoridad na inilalagay siya sa mga lugar na malayo sa pinangyarihan ng trahedya. Sinabi niya na umuwi raw sila matapos magputol ng panggatong sa Gila National Forest noong Setyembre 26. Ayon kay Zamora, ibinaban niya si Erica sa bahay nito nang maaga noong Setyembre 28 na tila na parang normal lang silang naghiwalay. Gayunpaman, nagsimulang gumuho ang unang salaysay ni Armando Zamora tungkol sa kanyang mga ginawa at kinaroroonan noong araw na nawala si Erica dahil sa hindi mapabulaan ng ebidensya. Si Zamora ay sinusubaybayan ng GPS bilang kondisyon ng probation niya. Ang ankle monitor niya, na parang matang bantay kay Zamora, ay nagkwento ng ibang istorya. Inilalagay siya mismo sa mga lugar na pinagtutuunan ng investigasyon noong araw na nawala si Erica. Isinuwat ito ng asawa niya bilang bahagya ng probation mula sa dating kasong kriminal. Nahatulan siya ng kasong kriminal dahil sa sexual na pakikipag-ugnayan sa menor de edad na wala pang 13 taong gulang. Nasa probation siya ngayon dahil minolest siya niya ang pamangkin ko, kaya wala akong nakikipag-usap sa kanya sa pamilya. Ang pagkakahaton na ito ang naging dahilan kung bakit siya inilagay sa supervised probation na kinabibilangan ng pagsusuot ng GPS ankle monitor. Nakakatawa kasi layunin nitong bantayan si Zamora at magsilbing proteksyon sa komunidad sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa kanya. Ang katotohanan sila ay nagkakaroon nun. Nagka-problema na tapos nangyari pa ulit. Alam mo yun, sobrang kakaiba talaga. Sa tingin mo ba ay kayang kumatay ni Armando? Siya. Oo, naniniwala ako. Dapat himayin ng mga investigador ang kwento ni Zamora sa interrogation room para makamit ang hustisya kay Erica. Salamat sa pagpunta kahit gabi na. Alam kong alas 2 na.
Kaya pumunta ka lang dito sa hallway na to. Pwede kang kumaliwa dito hanggang dulo. Tapos kakanan tayo at nandun na yung mga kwarto sa paligid. Sinimulan ng mga pulis ang interogasyon sa pagpapakalma kay Zamora gamit ang kaswal na usapan. Ang karaniwang taktika na ito ay naghihikayat ng mas bukas na komunikasyon. Umaasang mas malayang magbabahagi ng detalye si Zamora sa isang hindi kaanong tensyonadong kapaligiran. Kaya sa tingin ko, naiintindihan mo kung bakit ka narito. Tama ba? Alam mo ba kung bakit ka narito? Sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka narito. Tinawagan ako ng pulisya ng estado ngayong araw. Mga bandang alam na walas dos. Alam na. Sa tingin ko, naglabas sila ng ulat na nawawala ang asawa ko. Hindi siya matagpuan. Sige, ano masasabi mo doon? Agad inilipat ng tagapagtanong ang usapan sa timeline ng huling aktibidad at pakikisalamuhan ni Erica Zamora kay Armando. Layunin nito ang magtakda ng batayan ng kwento ni Zamora para maikumpara sa ebidensya at hindi pagkakatugma. Nung Sabado, ako rin ay kumuha ng kahoy. Alam mo na ang ibig kong sabihin? Sige. At nandun siya. Ganun din, pumunta ka, kumuha ng kahoy. Inihatid mo to kay Lola? Tungkol sa Sabado. Nakipag-banding ka ba kay Lola nung Sabado? Sandali lang. Hindi masyadong matagal. Pagkatapos kong yantid yun, umuwi ako sa bahay namin. Sa bahay ni Mama, kasi kasama mo ba siya nung linggo ng gabi? Diba? Oo. Pasensya na, kasi hindi ka pumunta sa bahay nila or may ginawa ka iba. Pagkatapos, mula linggo ng gabi hanggang Lunes, nanatili si Erica sa bahay ninyo. Noong Lunes, pumasok ka sa trabaho. Si Erica ay buong araw sa bahay mo. At pagkatapos, ng Martes, hinatid mo siya. Nung Martes, hinatid ko siya. Pagkatapos, nagstay muna ako sa bahay ng lola ko sandali dahil umulan. At pagkatapos, bumalik ako sa bahay niya. Kumatok ako pero walang sumagot. Si Armando Zamora ay naglatag ng salaysay na si Erica na labis na nabigatan ng mga lihim na problema ay maaaring nagpakamatay. Madala itong taktika kapag sinusubukan na akusado na ilihis ang kwento mula sa kanilang pagkakasangkot. May naririnig ka ba mula sa kanya na nagsabi siya ng mga bagay tulad ng gusto niya magpakamatay? Maraming beses na ako. Tinawagan ko ang pulis nung isang araw dahil nag-alala ako. May isa pang pagkakataon na sinabi niyan, papatayin ko ang sarili ko at kung ano-ano pa. Tapos tumakbo siya papunta sa eskinita. Hahanap daw siya ng pamalo para saktan ng sarili at saksakin ng sarili. Ilalagay rin siya sa mga antidepressant at parang lalo pa yung lumala. Kaya sinasabi mo na posible nga yun. Parang Posible nga yun. Kaya, pausapin mo ako tungkol sa GPS mo. Iniharap ng mga opisyal si Zamora gamit ang matibay na ebidensya mula sa GPS ankle monitor, kinuwestiyon ang kanyang kwento sa mga mahalagang araw. Sinusulit ng taktikang ito ang tensyon sa pagitan ng kwento ni Zamora at konkretong datos, kaya pinipilit siyang ipaliwanag ang mga pagkakaiba. Linggo, sabi mo bumalik ka at pumunta sa bahay ni Lola ng 2:00. Tapos umalis ka raw doon at pumunta sa bahay mo. Tama? sinasabi mo kasi sinungalingan yun. Bakit? Kaya hawak ko ang iyong ankle bracelet na nakakabit sa GPS na ilaw. Ibig ko sabihin, eksakto ito. Ibig ko sabihin, minomonitor nila. Bawat ilang minuto ang eksaktong lokasyon mo. Sige. At kaya isa sa mga dahilan kung bakit tinanong ko kung nasaan ka ay para malaman kung magiging totoo ka sa akin o hindi. Sige, dahil alam ko na mas marami akong impormasyon kaysa sa binabahagi namin sa iyo. Ayos pa? Sige. Katulad ng sinabi ko sa'yo, sumama siya sa akin pa uwi nung linggo at nasa bahay siya nung Lunes. Nagsisinungaling ka, Armando. Hindi ba? Tatay na si Erica? Hindi, buhay pa siya. Sinasabi ko sa'yo, nakita mo siya. Nakita ko talaga siya. Sige, saan niyo siya nakita? Doon ba mismo kung saan kayo nagpuputol ng kahoy? Yun yan, sinasabi ko. Parang sinasabi ko sa'yo, alam ko kung ano nangyari. Alam ko kung nasaan siya at alam ko patay na siya. Nakita ko na ang mga sugat.
Pero ang hindi ko kailanman maiintindihan ay kung ano talaga ang nangyari. Sinasabi niyo na ako ang pumatay sa kanya. Hindi yun totoo. Meron kaming GPS mo, tinutuntun ka ng GPS mo bawat minuto. Eksakto ang mga lugar na yon. Hanggang sa minuto. Hindi ako naniniwala na patay na siya. Sige. Sinusubaybayan ka nito ngayon, pare. Bawat minuto, eksakto. Bing, bing, bing. Kung saan nakahiga ang katawan niya? Bing, bing, bing. Nandyan ka. Nandyan ka. Nandyan ka. Umuwi ka ba? Pumunta ka ba sa bahay ni Lola? Bing, bing. Kakasuhan ka sa patay sa kanya. Ikaw lang ang taong may GPS tracker na kasama niya nung siya ay namatay. Hindi ko alam kung sino ang gusto mong kumbinsihin. Umabot sa sukdula na interogasyon ng akusahan si Zamora ng mga opisyal sa pagpatay kay Erica habang patuloy siyang tumatanggi. May nangyari sa pagitan ninyong dalawa doon. Ito na ang pagkakataon mong magsalita tungkol doon. Tama ba? Dahil kapag umalis na tayo sa kwartong ito, ibig kong sabihin, hindi na makikita ng hurado ang isang asawang dapat kaawaan. Makita nila, ayokong sabihin pero, Amanda, malamig na pagpatay. Ipinakita nila itong pagkakataon niya para ilahad ang panig niya at sinabing ang katapatan ay pwedeng makaapekto sa pananaw ng publiko sa kanya. Ginawa ito para mapaisip si Zamora sa kanyang paninindigan na parang may posibilidad ng pag-unawa mula sa hurado kung makikipagtulungan siya. Ito na ang pagkakataon mo, Armando. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Ang totoo. Gusto ko marinig ang totoo. Ngayon na ang panahon para magpakatotoo at sabihin mo na lang sa akin ng totoo. Hindi ako naniniwala na gusto nyo, alam mo yon. Parang gusto yung kasuhan ako ng pagpatay. Hindi ka naniniwala. Naniniwala ka lang kapag di mo na kailangan humarap sa paglilitis. Pero kasi May ebidensya na kami para kasuhan ka ng pagpatay kahit may ginagawa pa kami. Gusto laming marinig ang palig mo sa nangyari sa bundok, pare. At pagdating sa pagharap mo sa korte, makaka-apekto talaga ang kwento mo niyan. Alam mo ba, in-interview ko si Armando, itinatanggi pa rin na may ginawa siyang mali. Narito ang lahat ng ebidensya na nagpapakita na ginawa nga niya. ngayon natin ang prado ang desisyon. Kung in-interview ko si Armando, sinabi niya sa akin na nangyari. Napaka-cooperative niya, sinabi nga lahat sa akin. Gets mo? Hindi naman siya masama, di ba? May mga pagkakamali, pero inamin niya lahat sa akin. Ipinapaliwanag ng tagapagtanong kay Armando Zamora kung paano tinitingnan ng hurado ang pag-amin kumpara sa pagtanggi. Sabi nila ang pag-amin ng kasalanan ay maaaring magpakita ng pagsisisi at magdulot ng mas magaan na hatol. Samantalang ang pagtangi sa paratang ay nagpapakitang walang pagsisisi at maaaring magresulta ng mas mabigat na parusa. Bumaba ka mula sa bundok, may isang kuha sa CCTV sa lahat ng pinuntahan mo, hindi siya makikita ang kasama mo. Sabihin mo na lang ang totoo, yun ang makakatulong sa'yo. Makukulong ka pa rin, sinadya mo man o hindi, dahil sa kaso ng murder. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo, ito ang mangyayari. Okay? Hindi ka makakaalis niyan. Parang nauubos na ang pasensya ko, okay? Sinubukan ko na talagang ipaliwanag mo lang, lumabas ka na lang at sabihin mo sa amin kung anong nangyari. Hindi ko alam anong gusto nyo ipasabi sa akin. Hindi ko alam. Ayaw mo ba talagang sabihin sa akin kung anong nangyari? Parang Paglapit ko, para na lang itong malamig na pagpatay. Wala talagang emosyon mula sa asawa. Yung mga susulat nila malamig na pagpatay. Isang malamig na pagpatay. Ayos tayo. Dito na ang pagkakataon mo to, di ba? Ganito ba talaga to, pare? Sabihin mo na sa amin kung ano nangyari. yun lang, Armando. Pwede ba mas maliit na hula? Gusto mo mag-yose? Bibigyan kita ng yose. Mananatili ka ba o maglalakad? Pwede mo namang gawin pareho. Dahil sa matinding emosyonal at psikolohikal na bigat ng sitwasyon, inalok ng mga pulis ng Yossi si Zamora bilang pansamantalang pahinga mula sa tensyon ng interogasyon. Ang alok na ito ay pansamantalang nagpapagaan ng tensyon at sadyang gumagamit ng mas banayad at mas makataong pamamaraan. Palagi niyang ipinapakita sa lahat, alam mo yon, yung pagmamahal at respeto at lahat ng yon at hindi niya talaga ipinakita sa akin yon kahit kailan. Ano yon?
iniisip mo tungkol doon? Noong una namin pagsasama, binibilhan niya ako ng damit at nagluluto pa siya. Pero pagkakasal namin, bigla siyang nagbago. Alam na nagbago siya at kung ano-anong dahilan ang sinabi niya kung bakit. At doon na nagsimula ang lahat. Alam mo na. At huli na noon kasi napakasalan ko na siya. Simula noon, palagi ko nang sinusubukan na layuan siya at makipagdiborsyo. At hindi talaga nangyari yon. Sinubukan kong lumayo sa kanya pero hindi talaga natuloy. Palagi niyang ginagawang impyerno ang buhay ko. Ang taktika ay nagtutulak kay Zamora na magsisi at maging tapat. Umaasang malinawan ang motibo niya o makuha ang pagamin. Lagi na lang siyang nakikipagtalo sa akin. Dati akong umaatras sa mga argumento namin at palaging ginugulo niya ang buhay ko. Lagi niya akong tinatanong kung bakit hindi ko ayusin ang buhay ko at iba pang ganun. Palagi niya ako minumura at kinaganyan. Parang yung mga mura at palagi niya akong sinasabihan. Alam mo yun, parang isinusumpa ako ng Diyos at mga ganun bagay. At ewan ko, kaya nga gusto kong makipagdiborsyo sa kanya. Hindi kami magkasundo. Nung araw na yon, sinimulan niya akong kampasin. Saan? Parang kapag nandun ka, Oo. Naghahanda na ako umalis kasi umuulan na ako. Nagkaroon kami ng pagtatalo at sinimulan niya akong saktan. Sinuntok ko rin siya pabalik tulad ng iba. Galit na naipon sa lahat ng mga taon na ito. Alam mo yun, parang nagkamali talaga ako. Napatay ko siya. Umulan nun at nag-away kami. Parang, alam mo yun, nag-away. Tapos nagsalita at nasakal. At pagkatapos, lumabas siya sa labasan. Pinalo ko siya sa ulo pagkatapos. Pinatay ko siya. ano ginamit mo para paluin siya sa ulo? Ako yung nagsisisi sa lahat ng nangyari. Parang, Anong ginamit mo para paluin siya sa ulo? palakol. Isang palakol. Parang yung buong laki o maliit na palakol o palakol talaga? Palakol? Malaking palakol. Nahit mo na ba siya ng talin ng palakol o sa ulo? Akala ko talin, tama ba? Yung likod na bahagi. Yung likod na bahagi? Yung patag na parte? Anong nangyari pagkatapos mong saktan siya? Pagkatapos ko siyang saktan, kinuha ko lahat ng dala ko pagkatapos. Para pa rin akong bulag, inosente, at. Tinaman ko siya sa leeg. Buhay pa ba siya nung pagkatapos hindi parang nung tinamaan mo siya sa leeg? Sa tingin ko, dumudugo siya ng konti, pero sa palagay ko, wala na siya noon. Paano niya nakuha ang sugat sa braso? Medyo malalim ang hiwa. Sa braso niya, di ba? Nasa kanya talaga yun. Siguro sa kanang braso yun, baka unang hampas. Hindi ko alam na meron siya noon, pero siguro yun ang unang hampas. Sa pangalawa, tinamaan siya. At nanakaut ko siya. At sa tingin ko, doon na siya namatay. Sa tingin ko, ang leeg ang pangatlong hampas. Armando, salamat sa wakas naging tapat ka na. Sige. Oo. Paano naman yung mga puno sa ibabaw niya? Hindi ko inilagay ang mga yun sa ibabaw niya. Ikaw ang naglagay ng mga yun sa ibabaw niya. Bakit mo sila nilagay doon? Kasi ayoko makita, alam mo yun, yung ginawa ko. Itsumba. Pagkatapos ko ma-realize lahat ng nangyari, ayoko talaga makita yung ginawa ko. Oo. Oo, kita mo na ngayon. Ibig ko sabihin, hindi ko na mababawi yun. Hindi ko na mababawi yung ginawa ko. Ano ba yan? Ang dami kong pagsisisi kasi parang hindi ko naman sinadya. Hindi ko sinadya yun. Nangyari lang talaga sa bugso ng damdamin nun.
Parang nakalabas ako. Tinatapos ko ang provision ko, iniiwasan ng droga, at ginagawa ang lahat ng kailangan. Pero siya, sinasabi niyang susubukan niya talaga akong ipakulong. Paulit-ulit niya akong kinukulit na yun daw ang gagawin niya. At sa huli, ang nangyari talaga nung araw na yun ay talagang nawala na ako sa sarili ko. Tingnan mo ang nangyari dahil sa hindi ko naman sinadya na ganun ang mangyari, pero Bakit mo ginawa? nangyari na di ko na mababawi. Sinasabi niya sa akin, kinondena ka ng Diyos, ganito at ganyan, sinabi ng Diyos sa'yo, at kung ano-ano pa, at paulit-ulit niya yung sinasabi halos araw-araw tuwing may pagtataluan. Sinusubukan niyang, alam mo na, sisihin ako kung bakit hindi gumagana ang aming kasal. At marami doon ay dahil hindi niya talaga alam kung paano magkaroon ng kapayapaan, alam mo yun. Hindi niya kailanman alam kung paano bigyan ako ng kapayapaan. Dahil sa GPS data mula sa ankle bracelet ni Zamora na nagpapatunay sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay Erica, maaring hindi na kailangan ang interogasyon. Ang pagkuha ng kanyang pag-amin ay nagpatibay sa kaso laban kay Zamora at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang motibo at kalagayang psikolohikal noong krimen. Impormasyong napakahalaga para sa prosekusyon at sa yugto ng paghatol. Bukod dito, ang detalyadong pag-amin ay nagpapatibay at nagpapino sa takbo ng mga pangyayari bago ang pagpatay na lalong nagpapalakas sa koso sa korte. Sa mahusay nilang paraan, hiniyak ng mga nag-iimbestiga ang mas kumpleto at detalyadong kaso sa paglilitis, binibigyan diin ang kahalagahan ng masusing teknik sa interogasyon kahit na malakas ang pisikal na ebidensya ng kasalanan. Si Armando Zamora ay umamin ng sala sa kasong pagpatay sa kanyang asawang si Erica Zamora na nangangahulugang tinanggap niya ang kanyang pananagutan sa mga ginawa niyang nagdulot sa maagang pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil sa pag-amin niya sa kasalanan, mabilis na naresolba ang kaso nang walang mahabang paglilitis. Nagbigay ng malamig na katotohanan sa teorya ng mga hakbang sa elektronikong pagmamanman, ang GPS ankle monitor, kahit na eksakto sa pagsubaybay sa mga galaw ni Armando Zamora, ay hindi pa rin napigilan ang malagim na sinapit ni Erica Zamora. Why do you play